Hindi na nga maalala ni Marshall Lassiter kung kailan sila huling nalaglag sa playoff since nung Petron days nila, kasi nga since 2015 nung tinalo sila ng Air 21, laging present at nasa unahang standings pa ang SMB. Kaya naman, inukray ng mga netizens ang mga pagkakamali ng San Miguel at bakit sila umabot sa ganitong sitwasyon. Nagluluksa ang buong San Miguel dahil sila ay nasa ika-10th spot at ngayon, pinakamalala, mawawala na sila sa playoff contention at si Wami Chongson napahiya. PBA, tatanggalin na umano ang kanilang patakaran sa Phil Foreigner rules at ang TNT daw ang pinakamaswerte sa bagay na yan dahil sila raw ang team na may pinakamaraming Phil Foreigner players sa PBA. Ang tanong na lang kung may comeback pa ba kay Ray Parks at kay Mikey Williams nito. Tara, talon tayo sa video. Malungkot na sinabi ni Marcio Lassiter na hindi na raw niya maalala yung mga panahon na hindi sila nakapasok sa playoffs. Bigla niya kasing naisip na baka ito na yung pinakaunang pagkakataon ng pag-alala na nalaglag sila sa playoffs. Akalain mo nga naman na may Junmar Fajardo sila tapos wala pa siyang katapat niyan ha. Pero mauuna po pala sa Bora ang mga to. Tanong ng mga SMB fans, saan ba nagkulang ang SMB? Tinatanong pa ba yan? Kulang sila lahat, maliban sa management na binibigay talaga lahat ng gusto ni Coach Leo Austria. Pinakaunang nagkulang sa SMB ay ang coach mismo. Tingnan nyo nga, si RSA nagpabalik sa kanya pero siya din pala mismo ang magpapabagsak sa SMB. Pinakaunang nagkulang dyan ang dapat sisihin kasi kung ang coach ay hindi si Coach Leo Austria, hindi magiging ganito ang resulta. Walang maitutulong ang short rotation sa sitwasyong ganyan. Pangalawa, ang import na puro palpak. Unang game 14 points, second game 4 points, ikatlong game 20 plus points pero ang ganyang points ay hindi pang import. Tingnan mo si JB at RSJ, mga best import sa PBA. Nagkaka-average ng 26 points per game or lagpas pa. Ganyan dapat, hindi yung mababa pa sa average. At ang pagkuha ng mahinang import ay isa sa mga biggest factors ng pagkakalaglag ng SMB. Pangatlo, ang pag-trade ng mga maling tao. Magaling si Wami Chongson, nakapag-deliver. Pero si Wami, hindi playmaker. Pero at least, okay na rin ang nagagawa nila ni Kahilig. Kailangan lang ang chemistry bumagay sa lahat ng players na involved. Dahil sa mga ganitong factors, pati ang BP si Race ni Junmar, nadamay. Kung sa bagay, ibigay na lang niyabay sa iba yan. Ang sabi ni Boss Al, naalarma daw siya sa biglang paghina ng kanyang team, especially ang SMB. Kaya naman isa na publiko ng spin na magkakaroon daw sila ng pinakamalaking trade sa history after nitong conference. So isasagad na pala nila. Kasi naman, ang laki-laki ng ginastos, lalo na pagdating sa imports. Tapos ito lang ang resulta, walang natira sa investments. Ang advantage na lang nitong maagang Bora ay at least maagang makapagpahinga si Abay. At si Wami Chongson, parang wala pa rin pinagkaibang sinapit niya ngayon sa sinapit niya noon sa Terra Firma. PBA, aalisin na raw ang kanilang patakaran sa Phil Foreigner rules at may mga ilang teams ang makakapag-benefit ng malaki sa changes na to, gaya ng Ginebra, SMB at TNT. Sinabi ng TNT sa kanilang official page na kapag tinanggal ang rules na yan, pinakamalakas daw sila ngayon kapag may comeback sila sa lahat ng players na pinakawalan nila. Halimbawa, bukod kay Mikey, si Ray Parks Jr. So kapag nagsama itong dalawa, ang TNT na yata ang magiging Cleveland Cavaliers ng PBA. Sang-ayon naman ako. Tama naman talagang sinabi ng admin nila kasi yung ibang teams halos Phil Foreigner na sila lahat pero natatalo pa sa finals. Itong TNT, lumalaban ng wala si Mikey Williams at nagkampiyon pa. Tandaan, ang reality, walang Parks at Williams ang darating. Kaya kahit patanggalin ng PBA ang rules na yan, wala ring mangyayari sa kanilang lineup dahil nga wala ng comeback para sa mga pinakawalang Phil Foreigners. Habang ang Ginebra naman fix at intact na rin yung lineup nila. Hinihintay na lang nilang pagbabalik ni Jeremiah Gray. So ang ine-expect dito na mag-iiba ng todo ay ang SMB. Ang Magnolia naman medyo hindi mahilig itong si Coach Chito sa mga Phil Foreigners. Kaya nga nawala si Chris Banquero dyan, diba? Magandang desisyon na tanggalin ang sobrang old school na patakaran nila tungkol sa Phil Foreigners. Sino kaya ang unang team na makakapag-benefit sa rules na to? At sino ang susugod agad sa pagiging all Phil Foreigner team? Posible ba yan?